Mga kapatid, tayo po ay nasa pangsyam na araw ng ating prayer and fasting. At ang ating prayer item ngayon ay the blessed nation. Ano pong ibig sabihin nito? Sa araw na to, ipag-pray natin ang ating bansang Pilipinas. Naniniwala po ako lahat tayo ay, especially mga nanonood ngayon, lahat tayo po ay mga Pilipino at mahal natin ang ating bansa. Alam natin ang pinagdadaanan ng ating bansang Pilipinas. Pero naniniwala ako, ang ating bansa ay pagpapalain ng Panginoon. At isang opportunity sa atin bilang mga Kristiyano na ipag-pray natin ang ating bansang Pilipinas. Na itong bansang ito ay talagang magiging makadiyos. Ang bansang ito na tinawag na Christian, the only Christian nation, ay totoo talaga na maging Christian nation. Nasa kung saan si Kristo ang itinataas. At kung ang bansang ito ay pagpapalain ng Panginoon, katulad ng kanyang sinabi, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance." Mapalad ang bansang ang Diyos nila ay si Yahweh. Kung ang ating Panginoon, siya ang ating itataas sa bansang Pilipinas, pagpapalain ng Panginoon ang bansang ito. Magkakaroon ng maraming investment, naway ipag-pray natin, bumaba ang corruption, bumaba ang immorality, at ang mga tao ay talagang magkaroon ng takot sa Diyos. At ang mga namumuno sa ating bayan, mula sa Malacanang hanggang sa Senado, hanggang sa Congress, hanggang sa probinsya, hanggang sa bawat bayan, ang kalooban ng Diyos ang siyang masusunod. Naniniwala ako pagpapalain ng Panginoon ang bansang Pilipinas. Alam niyo ho ba na ginamit ang Pilipinas, isa ito sa bansang ginamit ng Panginoon upang ang Israel ay makilala as an independent state. Naniniwala ako doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, "I will bless those who bless you." Kaya at one time, naging blessing ang Pilipinas sa Israel. Naniniwala po ako, pagpapalain ng Panginoon ang ating bansang Pilipinas. Kahit na hindi maganda ang ating image sa international community, kilala tayo bilang nation of corruption, nation ng drugs, nation ng prostitute, o nation ng mga domestic helpers. Ano man ang kalagayan ng ating bansa, may pangako ang Panginoon at pagpapalain niya tayo. Hindi lang sa naging blessing tayo sa Israel, pero kung merong mga lumuluhod at nananalangin, ipinapanalangin natin ang bansang Pilipinas. Mga kapatid, pagpapalain ng Panginoon ang ating bayan. Ipanalangin natin ang ating President Bongbong Marcos, ang ating Vice President, ang ating mga nasa Senado at nasa Kongreso, na kapag sila ay nandyan na nakaupo upang mamuno sa ating bayan, wala ho silang ibang iisipin kundi ang kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino. I just declare the Philippines will rise again. I just declare that this Philippines will become a great nation once again. Yung dugo at yung mga kamatayan at mga pinaghirapan ng ating mga bayani, hindi masasayang. Makikita natin ang ating mga anak at ang ating mga apo. Hindi natin kinakailangan mag-abroad para yumaman tayo. Kahit nasa Pilipinas tayo, pwede tayong payamanin ni Lord. Basta nandyan tayong nagpapakumbaba, nandyan tayong nagpapasalamat. We are paying the price, no? Because there is no shortcut in success. At lalo na kapag nandyan din tayong lumuluhod at nananalangin. The blessing of heaven from above, i-release niya sa atin at pagpapalain niya ang bansang Pilipinas. I just declare that this nation will truly be blessed by the Lord. Kaya sa lahat po ng mga nananalangin, sa lahat po ng mga nagfa-fasting, huwag niyo pong kalimutan, ipag-pray natin ang bayan ng Pilipinas, ang ating bayang minamahal. Kung mahal natin ang ating bayan, ipanalangin po natin ito. Magmula sa Luzon, Visayas at Mindanao, pagpalain ng Panginoon ang bansa nito. Ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa, i-bless din sila ng Panginoon. And this nation ay makikilala. Hindi lang isang great nation, kundi totoo na maging Christian nation. A nation who worship God. A nation na may takot sa Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kapatiran, especially mga Pilipino, if you really love our country,
dalhin natin sila sa panalangin. Huwag nating kalimutan ang bayang ito, mahal ng Panginoon. Amen and amen.